Magandang araw po sa inyong lahat. At nagpupugay na muli si Makatang Tambay na ampunan ni mga logic ng buhay. At saan man sulok kayo ng Pinas naroon ang pagpapalapit sa ating lahat para sa araw na ito. Hindi na natin mapipigilang magreaksyon. Huminto na dapat tayo sa pagpuna sa kalalagayan ngayon ng mga pinklawan dilawan na ito. Pero dalawang post yung nakita at napanood ko para sa lehitimo at saka big name din naman na mga dilawan ito, mga liberal ito, mga kabayan, mga kapinas ko. At itong una nga itong sinasabi ni dating Senator Franklin Drilon na iwas idsadus, sabi sa Malacanang. Dapat daw ay iwas idsadus. Kaya kinakailangan buksan yung BIR box na mag-asawang Sara Duterte at Atty. Manscarpio. Ito sistema rito tila nagbabanta, nananakot at pangatlo sa tingin natin nanguto na naman. Ito kasi ang papel ng dilawan sa bayan at sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dati ko pang sinasabi ito nung una pa na hirap talaga ng katatayuan itong dilawan na ito. Kasi unang-una, talagang hindi naman nila talaga kayang sikmurain ang mga Marcos. Pero kinakailangan nilang lunokin itong mga suka nila o yung isinukan na nila dati pa. Para lamang sila kahit pa paano magkaroon ng muling mabuo yung dating katatagan nila na alam naman natin na talagang dinurog at winasak at inubos ni dating Pangulong Duterte. Ito yung kalalagayan ng mga ito at samantala si Pangulong Bongbong Marcos ay batid naman nating lahat at siyempre lalo na ng mga dilawang ito na ito ang mga desisyon nito dahil hindi mo maasahan at unang-una di napakarupok kung ano yung talagang dapat na pinapanindigan nito at ito yung sinasamantala ng mga dilawang ito, mga kabayan, mga kapinas ko. May tuturing natin kung hindi man ito pagbabanta o pananakot ng isa na namang people power isa itong panguto. Klaro yan, mga kabayan ko. Hindi ba? Kasi alam naman natin na talagang nangyayari. Unang-una, isang napaka matibay nating pruweba dito. Ay maipakulong nila si dating Pangulong Duterte sa dahig. Itong mga naratibo na dati pang naglinyahan na ng mga dilawan, lalong-lalo na ni dating Senator Antonio Trillanes. Yun yung nangyari. Yun yung pattern, yun yung sinusog ng pagpapadala nilang ito kay dating Pangulong Duterte sa dahig. Ang ibig sabihin, dahil yung kagustuhan ng dilawan, talaga nangyayari. Pagka ipinasok nila at ipinanakot o ipinanguto sa gobyernong ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba nung una, ang mga sinasabi ni Ginoong Trillanes, sabi nga niya maibibigay din yung warrant of arrest. Kasi nga, hindi ba bumitaw na tayo. Ibig sabihin, wala na talagang choice na hindi na mapipilit tayo ng ICC na makipag-cooperasyon sa kanila dahil nga bumitaw na tayo noong 2019 pa. Ito yung maliwanag dito, pero sa pamagitan ni Ginoong Trillanes ginawa niya ito ng mga pamamaraan at estratehiya at sinabi nga niya ito nung una pa, nung hindi pa napadala si Duterte sa dahig, na sa pamagitan ng Interpol daw may papadaan yung warrant of arrest ng ICC dito sa ating bansa. Sapagkat yung ICC naman talagang nakikipag-cooperate talaga tayo dun. Humihingi tayo ng tulong dito sa Interpol kung halimbawa may problema rin tayo na nasa kanilang bansa yung ating uhulihin. Yun yung kanilang naging tulay dito at ganyan yung nangyari. May idea ba nito si Pangulong Bongbong Marcos? Sa tingin ko wala talaga siyang ka-idea rito. At nung ito ay ipasok sa kanila, o sabihin na natin na ipinanguto sa kanya ng dilawang ito, lalong-lalo na ni Trillanes, tinanggap at pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos. At alam natin na nangyari. Naroon na nga si Duterte sa dahig ngayon sa panahong ito. At ito yung kanila nga ritong naging daan. Ito yung kanilang naging pattern dito ng pagpapadaan ng warrant of arrest galing sa ICC patungo sa atin. Ito sinasabi natin at ito na naman. Kaya nga sinasabi natin, hindi matapos ang panguto ng mga dilawang ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga sa pagiging weak nito, alam din nila yan. Sinasamantala nila. Yan yung papel ng dilawan dito, pero ang katotohanan talaga, hindi nila masikmura ito si Pangulong Bongbong Marcos.
Kinakailangan lang nilang tuloy na makipaglaro dito para kahit pa paano magkaroon sila ng laban sa inaatake nila at binabangga naman na ito ng mga Duterte. Kasi kung halimbawa dalawang babanggay nila, anong malalabi sa kanila? Alam naman natin na mga inilampaso ng matagal itong mga dilawan na ito, pinklawan na ito. Sa Duterte administration pa, wala na itong persa, wala na itong lakas. At ngayon nga, masasabi natin na nanlilimahid ng grupong ito sa panahong ito. At kinakailangan nilang kahit paano ay may sakayan sila patungo sa 2028 na sa inaakala kasi nila sa pamagitan nito na ginagawa nilang kampi o simpatya sa kasalukuyang gobyerno natin, sa current administration natin, makakabangon sila. At ngayon, meron silang kandidato na pwedeng lumaban at bumangga kay Sara Duterte sa presidential 2028. Ito yung talagang nangyayari sa dilawang ito. At napakahirap ng kalagayan nilang ito kahit pa paano umaamot sila. Loyalista man yan. At siyempre yung mga survey nila na yun talaga naman yung linya nila. Na hindi naman yung serbisyo ng tao, kundi kung paano lukuhin, linlangin ng mga survey nila na meron daw kalahati ng populasyon o mga botante na kumbagay nakabitin sa alanganin o yung walang pinapaniwalaan. Ito yung gusto nilang makupo, ito yung gusto nilang makuha na botante ngayon darating na presidential 2028 election. Yung talagang linya sa bayan na ito ng mga dilawan at ng pinklawan at lalo na sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. At katulad nga ng sinasabi natin sa binanggit na ito ni dating Senador Franklin Drilon. Tingnan ninyo, tinatakot niya, binabanta niya sa EDSA-2 si Bongbong Marcos para labanan si Sara Duterte, ang mga Duterte. Pero kung yung pananakot niyang ito umantay, hindi nila ginagawa para naman sa korupsyon na nakikita nilang lantarang ginagawa ng gobyernong ito ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kabayan, mga kapinas ko. Lantaran dito na sinasabi nila, naroon talaga yung simpatya nila. Dahil yung pananakot nila sa EDSA-2, alam natin na pananakot ito at panguuto. Alam natin na sa Duterte lang na makatuon at hindi kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa madaling salita, ayaw nila talagang taluin si Bongbong Marcos. Tatakutin nila ito para lamang yung Duterte ay ibagsak nito at patuloy na labanan at banggain, mga kabayan, mga kapinas ko. Iting maliwanag na nakikita natin sa mga discarded estratehiyang ito ng dilawan pinklawan sa kasalukuyan. Lantaran na talang makapal talaga ang mukha ng mga ito. Dahil nga sa mga ginagawa ng mga ito, kasi batid din naman nila na sinusuka na sila ng tao at nalalaman nila rin yan dahil nga halos wala nang bumuto, wala nang makuha silang buto sa tao at wala nang nananalo sa kanila. Yan ang maliwanag yan. May suporta sila pero hindi na makasasapat para sila muling makabangon pa sa pagkabagsak at pagkadurog na ginawa sa kanilang dating Pangulong Duterte na nararapat lamang, mga kabayan ko. Sa mga kilisin at gawain ng mga ito at maidagdag ko na rin, tingnan nyo pa itong sinabi ni Ginoong Llamas. Ito kayong dalawang ito ang legit na dilawan at talagang malalaking pangalan din pagdating sa liberal, mga kabayan ko. Tingnan nyo itong pagkasabi niya rito. Iniisa-isa raw. Ang pinupunan niya rito yung bali paghihimutok ng mga Duterte supporters na sinasadya lamang o selective justice yung ginagawa. Na inuubos pag nalalaman na Duterte blocks, mga senador man yan, talagang kinakasuhan pilit. Sabi niya rito, si Robin Padilla, kung hindi mo itinakasi bato, sabi ni Llamas, di wala kang kaso ngayon. At baging ito naman si Marcolita, kung hindi ka naman umamin sa publiko tungkol dun sa mga donation campaign na nakuha nga nito nung itumakbo ng pagkasenador, di dapat hindi ka ngayon kalabuso. Ito yung kanyang pagkasabi dito. At ito si Alan Peter Cayetano, kung ipinaliwanag ito kung bakit kailangan ng tao yung 55 million na cauldron, ito kaya yung bali simbolo nung tayo ay mag-host sa isang international event. Isang malaking kaldero ito na nagkahalaga ng 55 million. Ang chairman dito ng panahon na yun ay si Senator Alan Peter Cayetano. Duterte administration itong binabanggit natin nito. At sabi nga ni Llamas, di sana hindi ka sana nga ginigisa sa sarili mong kaldero. Ito yung kanyang pangungutya pa dito, mga kabayan ko. Yun na nga, sinasabi natin dito mahusay ang mga ito. Pero kung iisa-isahin naman natin itong kanyang mga sinasabing ito, alam naman natin na si Senator Bato, hindi masasabi na pinatakas yun. Walang magsasabi na nung gabing yun ay ang responsable ng pag-alis nito sa Senado ay si
Senator Robin Padilla, kasi nga ng mga panahon hindi naman klaro yung warrant of arrest. May mga pulis doon at kahit sila nagsasabi na hindi nila pwedeng pakialaman yun o pigilan kung umalis man sa Senado dahil wala namang warrant of arrest sa kamay nila kundi na kay Trillanes lamang. Ngayon, tingnan mo pag-aakusan niya, talang dinidirekta na niya na ang nagpatakas o itinakas ay si Senator Robin Padilla. Ganito kakupal ang dilawan na ito at ang dami ko na ritong mga nanonood ako dito at talagang ito yung linya niya. Dito siya expert kung paano lang linlangin yung tao, paikutin yung tao. Ayon sa kanya na rin na pagiging expert at napakatagal ng isang mahusay mag-analisa ng mga galawan dito sa politics natin, mga kabayan, mga kapinas ko. Gusto lang natin ditong puntuhin, itong dilawang ito, talagang lantaran. Hindi man aminin nila, talagang ang simpatya nila na kay Pangulong Bongbong Marcos, ang katotohanan naman ay isinusukan nila. Mga ipokrito para lamang maitindig at maibangon yung sarili nilang mga naratibo, yung nalupasay nilang mga political career, talagang hinihimod nila. Hinihimod nila ang puwit ng administrasyong ito at ultimong suka nga, muli nilang nilulunok mga kabayan, mga kapinas ko. Nakakayang bagay na ito.